search lang po yung trending yun sa mga social media, sa mga TikTok. Hindi naman po, hindi naman po natin, siguro nabasa nyo na po sa mga wall ng mga FP nyo, yung tungkol kay Eman Atienza, na anak ni Atienza, di ba? Nakakalungkot po. Pero, nandito tayo para hindi sila i-judge sa kanilang mga nangyari sa kanila. Kasi po yung mental health, nakakalain na yung sabihin. Kaya ko lang naman po doon nabanggit kasi ito ay may connection doon sa aking share sa inyo. Kami pong mag-asawa, graduate po noong June 29, 2013. So mga 12 years po kami. At that time po, meron po kami tatlong anak na, tapos may dalawang kami lalaki. So, bilang, sabi nga, loving God and loving your neighbors, hindi ko na po palalayuin ang kapaliwanag ko po kung paano ako magmahal sa aking pamilya. So, kung mathematics po tayo, yung ano ko po ngayon ay, yung lalaki ko ay 20 and 25. Mga panahon po lang bago natin po kami, sila ay lumalaro sa 25 minus 30, mga 12 years old and 9 years old. So, bilang ako po, siyempre, nakakatakot sa isang ama, nababali po tayo kapag lumalaki yung anak natin, lalo na nasa adolescent age sila. Medyo pinapakahan po tayo, baka makasama yung mga anak natin sa mga magiging barkada nila. So, yun po yung way ko ng pagmamahal ng nila, sobrang maalala ko habang lumalaki yung mga anak ko. At that time po, na dumating nga po kami, nakuha ko na kumakan yung pribileyo ng pagiging isang focus for right. Nakagaya ko, nag-undergo din ng mga seminars. So, bilang naikaya po namin ng mga anak namin, lalo na yung sa lalaki, ano po, na ikaya namin po sumali sa YFC, na umbrella po yan ng Focus for Christ. So, bilang aminin po naman natin sa sarili natin na pag lumabas na yung mga anak natin, di ba, sa bahay na, hindi na natin sila masusubaybayan. Kahit anong pong galing natin, makakalusot at makakalusot po sila. That is kung hindi maganda ang kanilang mga nagiging kasama sa labas, nagiging babala. Kaya nga po, nung inaya po sila ng mga YFC, sinuportahan po namin yung aming mga anak. Hindi po kami nagalilangan na okay sumali. Maubos na oras yun. At pumayag po kami na pasalihin sila sa Youth for Christ. That is para magabayan sila ng mga kapwa niyong mga kabataan na napapunta ang aking mga anak sa magandang mga barkada. Hindi na po kami nag-aalala kahit yung asawa ko na maliligaw na landa sa aking mga anak. Kaya po, bilang sa pagiging CLP po, maaga ko muna ko ang mga pagpiliyo ko na yun nga po, pagiging mabuti siya mga bata ng aking mga anak sa ngayon. Yan lang po ang isisend ko para. Pero, kidding aside po, napakabuti sa atin ang Panginoon dahil lahat po ng mga pinag-pray natin ay pinagkakalob niya sa amin. Isa po may mga unexpected blessings na hindi natin hinihingi, pero binibigay po niya. Ganon po kabuti ang Panginoon. Kapag tuloy-tuloy kaya, tayo lahat na magpatuloy at sa isipin, lalo na magsisiyelpin nyo, pagaya nyo nasa 4
Dahil marami kayong magiging kakilala. Marami kayong mga bago magiging kaibigan. Dahil ganun po ang naramdaman namin mag-asawa nung time na kami nandiyan din sa TLC. Although ngayon, parang nasa comfort zone niyo pa po kayo. Na kung ano yung mga nakalimutan niyo, parang ayaw niyo pang tanggalin sa buhay niyo. Pero pag once na kayo po ay nakalabas doon sa comfort zone niyo na yun, palagi niyo nang iisipin na, ay sana dumating na yung Sabado Linggo para magkita-kita kami ng mga kakopulos namin. Ganun ang naramdaman namin mag-asawa. At saka yung may-ari dyan ng palengke sa Area 1, focus for life po yun. Yung mga dyan po sa Jollibee, isa rin po mga focus for life. Yung may-ari po ng palengke sa Kadiwa, focus for life. Yung mga may franchise po ng jeepney dyan, pagka nakamotor kayo, may sisigaw, bro, sis, mabisa malilibre pa kayo sa jeep. O bro, hindi ka na magbayad kasi focus na. Magugulat kayo kasi everywhere dito sa Dasma ay halos pagkakatakilan na po. So, yun ang aming isi-share sa inyo na sana maramdaman nyo rin yung kaligayahan na naramdaman namin dito sa community at ang aming pong kalahati ng aming buhay inilalaan na namin sa service na to bilang pasasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa amin. Yung aming time, talent at sapat na treasure ay inilalaan namin sa community. Kasi kung lahat dito walang tao, kita niyo naman, nandito kami para kayo ay hikayatin at kayo ay mag-guide. Kung sakaling, alam ko, lahat tayo may mga pinagdadaan mabibigyan ng problema. Hindi po yan mawawala. Minsan, nagtatalo kami ng asawa, may bibisita sa amin mga brother and sister. Pag-uwi nila, pati na kami. Kasi, hindi na natatapos yung mga hapon na hindi na kayo magiging nagkakasamahan kayo ng loob. Ganun naman po kasi tayo eh. Meron tayong minsan, hindi natin mapigil yung ating mga sarili, kakaroon tayo ng tampo, sama ng loob. Pero, basta nandito na po kayo, manage niyo po yung mga ganong sitwasyon sa buhay. At ang isa pa